Sino po aminado? Kahit gaano katatag ka, darating at darating yung point na pwedeng maubos yung tatag mo. And at the same time, kahit gaano ka katapang, kahit gaano ka katatag sa pagsubok, pag dinatnang ka ng isang matinding pagsubok sa buhay, mauubos yung tapang mo eh. Napansin niyo yun? May mga pagsubok, may mga tapang na may mga pagsubok sa buhay na kapag ka dumating sa'yo, nauubos yung tatag mo, nauubos yung tapang mo. Sino po rito aminado? Umiyak ka rin naman nung masira ang pamilya mo eh. Totoo po ba ito? Iniyakan mo pa rin naman yung taksil mong asawa eh. Nung masira ang pamilya mo eh. At the same time, sino po aminado? Nung masira ang pamilya ng anak mo, mas lalo mong iniyakan yon. Totoo mo ba yan? Kasi nga, yung mga magulang na nakaranas ng pagkasira ng pamilya and at the same time, nasundan pa ng para sa kanilang mga anak, mas masakit yun sa magulang eh. Totoo mo ba yan? Kasi alam mo na yung pinagdaanan nila. Alam mo na yung karanasan ng masira ang pamilya. Kaya nga, alam niyo po, pag nandoon tayo sa ganung point ng ating buhay, hindi tayo makaramdam ng sakit and at the same time, hindi pwedeng kahit nasabihin mo na napakatatag mo, napakatapang mo, mauubos at mauubos yung tatag at tapang mo eh. Alam niyo po, kasi nga, alam niyo po, kapag ka dinatnan tayo ng ganong klaseng pagsubok sa buhay, lalo na pagka yung sa anak natin, tsak na masasaktan at masasaktan ka eh. Totoo ba yan? At sino po rito, matatag ka pero nung bumagsak yung kabuhayan mo, umiyak ka eh. Sino po rito naranasan na yon? Marami yung hindi bumabagsak, hindi nawawala ng pera. Alam niyo po, iniyakan din naman natin yan eh. Totoo po ba? Nung mawalan tayo ng pera, lalo na nung wala na tayong halos ipang-paaral sa anak natin, yung mga anak natin, nung humihingi ng pangkain, wala tayong maibili ng pangkain. Nung kailangan nating ipagamot, wala tayong maipampagamot. Alam niyo po, kahit gaano kakatatag na isang tao at isang magulang, pagdating doon sa point na yun ng buhay mo, tsak mauubos yung tatag mo eh. Pag nakikita mo yung mga anak mo sa ganong sitwasyon. And at the same time, sino po aminado? Matapang ka, matatag ka, pero na magkasakit ka, lalo na mahal mo sa buhay, iniyakan mo yun eh. Alam niyo po, naisip mo agad paano na sila pag nawala ka eh. Sino po rito sa mga magulang, naiisip yung mga anak kapag ka siya ay nawala? Alam niyo po, normal na estado natin or normal na pakiramdam natin yung ganung bagay eh. Hindi pwedeng, hindi mo maisip pag dumaan ka sa pagsubok ng pagkakasakit kung papaano na yung mga anak mo pag dumating ka doon sa ganung point ng buhay mo. Tsak na maiisip mo yon at matatanong mo ang Diyos, paano na yung mga anak mo pag nawala ka. Alam niyo po, again, ang sabi rito, pansinin niyo, ang sabi dito sa Psalms 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good things. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagkakasakit. Alam niyo po, ang nagsasabi nito that time ay si David. Now, para mas maintindihan natin yung passage na ito, let us look to its historical background. Sa panahong ito, isinulat po ito ni David habang siya ay nandoon sa kuweba ng Adullam, located on the border between the Philistine territory at doon sa lugar ng mga Gath or ng tribal territory of Judah. Alam niyo po, ito rin yung panahon na si David, tumakas siya kay Haring Saul at dahil doon sa pagdakas niya, napunta siya dito sa lugar na ito. At dumating doon sa point na kung saan kinailangan pa niyang magkunwari na nasisiraan ng ulo para lang makatakas dito sa hari ng Gath. Alam niyo po, tama, sa hari ng Gath na si Akis. So yung lugar na ito, isang matalino tong pagpili pagdating doon sa tinatawag na political strategy. Kasi nga, malayo ito sa kay Saul na tinatakbuhan niya and at the same time, hindi rin naman ito sakop nitong si Haring Akis. So, ano ang pinapakita rito? Dito namuhay siya kasama yung mga taong itinakwin ng lipunan at dito rin niya nga naisulat itong Psalms 34 verse 10 na isang awit ng papuri at pagtitiwala sa Panginoon. Kung saan sinabi niya,
Kahit na yung pinakamatapang, pinakamatatag na batang leon, sabi niya, nagkukulang din. Pero yung patuloy na umaasa sa Diyos, physically, spiritually, isusustain ng Panginoon. So napansin niyo, noong mga panahon na kala mo ang tatag mo, pero nung dumaan ka sa matinding pagsubok, parang ang hirap. Napansin niyo yan? Akala natin ang tatag na natin, akala natin ang tapang na natin sa buhay, pero nung dinatnang ka ng matinding pagsubok sa buhay mo, nawala yung kabuhayan mo, nawala yung pinagkakakitaan mo, nagkaroon ng may sakit sa iyong mahal sa buhay, at the same time, nasira ang pamilya. Alam niyo po, sabi ni David, kahit pala yung matapang na batang leon, nagkukulang din. Ano ibig sabihin nito? Kahit pala ang tatag-tatag mo sa buhay, darating at darating din sa punto ng buhay mo na makakaranas at makakaranas ka na parang nauubos ka. Kahit pala parang ang galing-galing mo na dumiskarte sa buhay, pero pagdating ng point na dumadaan ka at pinapayagan ng Diyos, yung mga ganong sitwasyon sa buhay mo, makakaranas ka rin pala ng panghihina. Makakaranas ka rin pala ng mga pagkakataon na para bang hindi mo alam kung paano mo matatawid yung mga bagay na yon sa buhay mo. Alam niyo po, now the question is, bakit sobrang hirap? Alam niyo po, bakit nga ba sa panahong sobrang hirap yung sitwasyong meron ka, walang-wala ka, magulo ang relasyon mo, magulo ang pamilya mo, nasa sa gitna ka ng magulong sitwasyon, lalo na yung mga kababayan po natin ngayon na nasa Middle East. Alam niyo po, hindi simple yung sitwasyon nila doon. Hindi madali yung sitwasyon nila. Yung mga kasama natin, yung mga kapatiran natin na nanando doon, na from time to time, kinakamusta ko, alam niyo po, hindi madali ang kanilang pinagdaraanan doon. Kaya nga, yung ginagawa natin na pagsasagawa ng mga special prayer gathering para sa kanila, alam niyo po, isang paraan ito ng Diyos para abutin sila. Lagyan ng kapayapaan ng kanilang puso. Alam niyo po, ngayon ang tanong dito, bakit mas kailangan nating dumepende sa Diyos, lalo na doon sa mga ganong sitwasyon? Panahon na bumagsak ang kabuhayan mo, panahon bumagsak ang relasyon mo, panahon na magulo ang sitwasyon na meron ka sa paligid mo. Alam niyo po, unang-unang dahilan, at the darkest moment of your journey, God will help you like no one else for you to go through. Sino po naniniwala sa pinakamatinding krisis sa kabuhayan mo, may kayang gawin ng Diyos na ang Diyos lang talaga ang kayang makagawa? Napansin niyo yan? Sino po naniniwala doon sa pinakamatinding krisis sa pamilya mo, may kayang gawin ng Diyos na ang Diyos lang ang kayang makagawa? And at the same time, sino po naniniwala sa pinakamagulong sitwasyon sa paligid mo, may kayang gawin ng Diyos na siya lang ang kayang gumawa? Alam niyo po, etong sinasabi ng Panginoon dito sa Isaiah 50 verse 10, alam niyo po, ito yung pagpapakita na doon sa pinakamadilim na bahagi ng journey mo, may kayang gawin pa rin ng Diyos. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Ang sabi rito, let the one who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. What does it mean? Una, even when there's no sign of visible hope, you can still trust on God's promises and character. Sino po naniniwala sa tila wala ng kapag-asang kabuhayan mo, mapangahawakan mo pa rin ang Diyos at ang pangako ng Diyos? Totoo mo ba yan? Sa tila wala ng kapag-asang relasyon mo, mapangahawakan mo pa rin ang Diyos at ang pangako niya. And at the same time, doon sa tila wala ng kapag-asang sitwasyon na meron ka ngayon dahil sa gulo ng mga pinagdaraanan mo o ng paligid mo, mapangahawakan mo pa rin ang Diyos at ang pangako ng Diyos. Alam niyo po, ito ang totoo. Si Lord, ililigtas ka sa problema mo sa pera, not because you are good, but because He is good. Totoo mo ba yan? Ililigtas ka ng Diyos doon sa problema mo sa pera, hindi dahil sa mabuti ka, kundi mabuti ang Diyos. At si Lord, pansinin niyo, ililigtas ka sa problema mo sa relasyon, not because you are faithful, but because He is faithful.
At si Lord, ililigtas ka sa problema sa trabaho mo, sa iyong sitwasyon, sa iyong karir, sa iyong pangarap, kahit matinding gera pa yan yung nasa paligid mo, not because you deserve it, but because He is a God who is a promise keeper. Kaya ka ililigtas ng Diyos dahil iyon yung character ng Diyos. Iyon yung character na meron ng Diyos. Alam niyo po, sa gitna nung tila wala ng liwanag na nakikita sa kabuhayan mo, dahil tapat siya, magliliwanag uli ang kabuhayan mo. Napansin niyo? Sino po rito na-experience na yon, na naranasan mo na parang at dilim-dilim na dun sa kabuhayan mo, pero bigla binigyan liwanag ng Panginoon. Naranasan mo ngayon, yung akala mo hindi mo na mararanasan, mahahawakan mong pera. Yung akala mo, hindi mo na makakamit ng mga properties, pero binigay ng Panginoon sa iyo. Yung mga assets na akala mo sa pangarap lang, pero pinaranas ng Diyos sa iyo. At sino po naniniwala, doon sa pinakamadilim na bahagi ng iyong relasyon, kayang bigyang liwanag uli ng Diyos ang relasyon mo. At again, gaya po nung aking madalas na sinasabi, hindi lahat ng pagliligtas ng Diyos sa isang magulong relasyon ay pagsasama uli. Minsan, ang solusyon ng Diyos, pagpapalaya sa iyo. Tuluyan doon sa magulong relasyon na yon. And at the same time, sino po naniniwala, doon sa pinakamadilim na bahagi ng sitwasyon na meron ka, doon sa pinakamagulong sitwasyon na meron ka, gaya ng nangyayari ngayon sa Middle East, sino po naniniwala, isang araw, kaya uling pagliwanagin ng Diyos ang paligid na meron ka. Yung kinalalagyan ng mga mahal natin sa buhay ngayon, yung sitwasyon na meron sila ngayon sa buhay nila, isang araw, kaya uling pagliwanagin ito ng Diyos. Alam niyo po, gaya ng sinabi dito sa Isaiah, isang araw bibigyang liwanag uli ng Diyos yung mga lumalakad sa dilim ng kanilang buhay. Alam niyo po, ito yung nais na ipakita sa atin ng Panginoon. Hindi habang panahon, dilim yung dadaanan ng iba't ibang sitwasyon sa buhay mo. Ikalawa, despite the despair, as long as you trust in the Lord, there will be a miraculous salvation. Sino po naniniwala sa pinakamagulong sitwasyon ng kabuhayan mo, kayang maghimala ng Diyos sa kabuhayan mo? Alam niyo po, itong mga Israelites dito sa panahon na ito, ng kanilang journey, nandoon sila sa pinakamadilim na sitwasyon ng kanilang journey. Pero, ang Diyos nagbigay ng pangako sa kanila. Sa panahon na dumadaan sila doon sa pinakamadilim na journey nila sa kanilang buhay, may liwanag na ibibigay ang Diyos sa kanila. The same concept sa iyong kabuhayan, the same concept sa iyong relasyon at maging sa sitwasyon na meron ka at ang mga mahal mo sa buhay. Isang araw, ipararanas ng Diyos yung kanyang miraculous act sa isang sitwasyon ng buhay mo. So anong tinuturo dito ng Panginoon? Sa puntong wala ka nang magagawa sa kabuhayan mo, yung mga tao sa paligid mo, maniwala ka. Dahil nagtiwala ka sa Diyos, ililigtas ng Diyos ang kabuhayan mo miraculously. Sa puntong parang wala ka nang magagawa sa relasyon mo, pero dahil nagtiwala ka sa Diyos, ililigtas ng Diyos ang relasyon mo miraculously. At sa puntong wala ka nang magagawa sa sitwasyon na meron ka, hindi mo hawak ang sitwasyon, napakagulo ng sitwasyon, dahil nagtiwala ka sa Diyos, maniwala ka, iaayos ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos sa sitwasyon na yan miraculously. Alam niyo po, sino naniniwala? Sa panahong wala ka ng magawa at yung mga tao sa paligid mo, yun ang point na ang Diyos ipakikita niya yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Ikalawa, when life is too hard, bakit kailangan mo laging dumepende sa Diyos? God will definitely help you when you are hurting. Alam niyo po, pag may bigat sa buhay, sino naniniwala? Hindi ka pwedeng hindi masaktan eh. Totoo ba yan? Pag may krisis sa buhay, tiyak masasaktan ka. Alam niyo po, yung nangyayaring krisis sa Middle East, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan nun eh. Totoo ba yan? Lahat tayo apektado ron. Although sila lang yung nandoon sa direktang nagbobombahan, pero yung epekto nito, hanggang doon sa pinakamaliliit na mga tao, hanggang doon sa mga pinakasimpleng mga tao, ang epekto nito mararamdaman nila.
Alam niyo po, sino aminado nung bumagsak ang kabuhayan mo, sobrang kang nasaktan. Totoo po ba? Masakit. Mahirap yung, hindi lang mahirap yung mawalan ng pera, masakit din ang mawalan ng pera. Totoo po ba yan? Alam niyo po, pag wala kang pera, pakiramdam mo parang kawawang-kawawa ka eh. Yung mga tao, pag nangamusta ka, lalo na kamag-anak mo, ang pakiramdam, manghihingi ka agad ng pera eh. Napansin niyo yan? Sa ayot sa gusto mo, ganito yung magiging impression ng mga tao. Pag ang isang tao nawala ng pera. Kaya nga hindi madali ang mawala ng pera eh. Lalo na marami kang anak. May mga anak kang pinag-aaral, may mga anak kang pinalalaki. Pag nawalan ka ng pera, yung sakit na mararamdaman mo, hindi na para sa iyo yun. Para na sa mga anak mo yan. Sino po rito aminado? Nung masira ang pamilya, sobrang kang nasaktan. Kasi hindi na lang din para sa iyo yun eh. Lalo na pagka may mga anak ka, tsak na masasaktan ka para sa mga anak mo. Lalo na nakikita mo yung ibang mga tao, yung ibang mga bata, kumpleto, pagdating doon sa mga ibang event, sa kanilang school, sa kanilang mga pinupuntahan, pero yung mga anak mo, kulang sila. Tsak na hindi pwedeng hindi ka masaktan. And at the same time, sino po aminado? Pag naging magulo ang sitwasyon sa paligid mo, tsak na masasaktan ka. O sa mga mahal mo sa buhay. Alam niyo po, yung mga may anak ngayon sa Middle East, tsak na hindi mapanatag ang kalooban ngayon. Totoo po ba? Sa sitwasyon na meron ngayon, yung mga may mahal sa buhay sa Middle East, tsak na masasaktan at mababagabag yung kalooban nila. Alam niyo po, iyon yung isa sa mga reality. Bakit kailangan mong laging dumepende sa Diyos? Kasi nga, alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan eh. Pero, sabi rito, God will definitely help you when you are hurting. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Dito po sa 34, Psalms number 34 verses 17 to 20, ang sabi rito, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivered them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Ano tinuturo dito? Una, in times of great distress that makes you broken-hearted, God is not indistant. Sino po naniniwala sa panahon tila kahabag-habag ang sitwasyon mo? Mas ipararamdam sa iyo ng Panginoon na, anak, nandito lang ako. Sino po rito naramdaman yon? Nung panahong walang-wala ka, mas naramdaman mo yung presence ng Panginoon sa tabi mo. Nung panahong niloko ka ng asawa mo, nung panahong niloko ka ng boyfriend mo, mas naramdaman mo ang presence ng Panginoon. At sino po aminado? Nung magulong-magulo yung sitwasyon na meron ka, mas naramdaman mo yung presence ng Panginoon. Mas pinaramdam niya sa iyo na, anak, nandito lang ako sa tabi mo. Alam niyo po, in times of great distress, God is not indistant. Alam niyo po, dito mahalaga yung ganap na unawa doon sa dalawang verse na binasa natin eh. Na yung binabanggit ditong righteous, hindi ito tungkol sa pagiging self-righteous eh. Tandaan niyo po, instead, ang sinasabi ritong righteous ay yung cross in the spirit na sa kabila ng matindi, kahabag-habag na sitwasyon mo, nagtitiwala ka pa rin, buong kapakumbabaan sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin dito ng righteous. Hindi ito yung self-righteousness. No, ang sinasabi rito na yung sitwasyon na merong kahabag-habag ka, pero buong kapakumbabaan ka pa rin na nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Sa panahon bang sobrang kahabag-habag ang kalalagayan ng kabuhayan mo, buong kapakumbabaan ka pa rin bang nagtitiwala sa Diyos? Sa panahon ba na sobrang kahabag-habag ang sitwasyon ng relasyon mo, buong kapakumbabaan ka pa bang nagtitiwala sa Diyos? At sa panahon ba ang sobrang kahabag-habag ang sitwasyon na meron ka ang mahal mo sa buhay, buong kapakumbabaan ka pa rin bang nagtitiwala sa Diyos? Kasi nga ito ang masakit na realidad ng buhay. Sa panahong bagsak ang pambuhayan mo, madalas doon pa nawawala ang maraming tao sa paligid mo eh. Totoo po ba yan? Sa panahong bagsak ang relasyon mo, ang marriage mo, doon pa madalas nawawala yung mga tao sa paligid mo eh.
At sa panahong magulong-magulo yung sitwasyon sa paligid mo, doon pa nawawala yung mga taong inaasahan mo na makakasama mo sa magulong sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Alam niyo po, pero si Lord, pansinin niyo, when you are crossing the Spirit, doon siya mas malapit sa iyo. Si Lord, sa panahong halos talikuran ka ng lahat, doon siya mas malapit sa isang taong buong kapakumbabaan na lumalapit sa Kanya. At si Lord, sa panahong halos walang gustong tumulong sa iyo, doon siya mas lumalapit sa iyo. Ikalawa, God may never accepting you from suffering, but He will surely deliver you physically and spiritually. Pansinin niyo, from the last two verse, dito sa verse 19 and 20, bagamat binanggit yung mga salitang the righteous may face many troubles at He protects all his bones, not one of them will be broken. Anong pinapakita rito? Totoo naman talagang may pagsubok sa buhay. Totoo ba yan? Totoo naman talagang may mga problema sa buhay. May mga problema sa ating kabuhayan. May problema sa ating relasyon. May problema sa ating sitwasyon, sa ating paligid. Alam niyo po, kahit gaano ka kapata sa buhay, kahit gaano ka katapat sa buhay, pwede mong daanan lahat yun . Totoo ba yan? Kasi ninyo, kahit gaano ka kabait sa buhay, pwede mong danasin na mawalan ka ng pera . Sino rito nawalan na ng pera? O, diba? Ang babait nyo. Napansin nyo? Kahit gaano ka pala kabait sa buhay, pwede kang mawalan ng pera. Napansin nyo? Kahit gaano ka pala kabuti sa buhay, pwede mong daanan yung mga panahon ng buhay mo na kung saan pwedeng iwan ka ng taong pinagpakitaan mo ng kabutihan . Napansin nyo yan? May mga asawa, ang bait-bait na sa kanilang asawa, nakuha pang ipagpalit sa iba . Napansin nyo? Yung pinagluluto mo na, pinaglalaba mo pa, ginagawa mo na ang lahat. Pero at the end of the day, wala palang balak samahan ka for life. Napansin niyo yun? Kahit gaano ka ka-ideal na asawa, meron talagang mga taksil na mga tao . Meron talagang mga tao na hindi nakikita ang kabutihan ng kanyang asawa. And that is the reality na hindi natin pwedeng itanggi sa buhay. Napansin niyo yan? Kahit gaano ka kalapit sa Panginoon, pwede ka pa rin talagang dumaan ng pagsubok. Pero ang maganda lang, ang sabi ng Panginoon, yung righteous na yon, kahit na maraming hinaharap na problema, sabi ng Panginoon, yung kanilang mga buto, not one of them will be broken. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, one thing for sure, may Diyos na mag-iingat sa iyo habang dumadaan ka sa lahat ng yon. One thing for sure, may Diyos na magliligtas sa iyo. And one thing for sure, may Diyos na magtatanggol sa iyo habang dumadaan ka doon. Hindi ka lang ililigtas ng Diyos. Hindi ka lang po protection na ng Diyos. Ipaglalabang ka pa ng Diyos. Ipagtatanggol ka pa ng Diyos. Ikatlong, life is a series of abrupt changes. But we have God who never changes. Napansin nyo? Yung mga hindi mo inaasahang mangyayari sa buhay mo, biglang dumating sa buhay mo . Napansin niyo yan? Wala namang taong umaasa na isang araw mawawalan siya ng pera . Totoo ba yan? Wala namang tao na inaasahan niya na isang araw masisira ang pamilya niya . Napansin niyo yan? Wala namang mga tao na umaasa na isang araw magkakagera doon sa Middle East . Lalo na yung mga nando doon. Hindi nila ina-expect na isang araw mangyayari pala yung bagay na yon. And at the same time, sino dito yung mga may sasakyan? Wala naman nag-expect na aabot pala ng 100 mahigit ang litro ng mga gas ngayon . Alam niyo po, life is a series of abrupt changes. Whether you like it or not, yun yung reality ng buhay . Napansin niyo, sa ayaw at sa gusto mo, may mga biglaang pangyayari sa buhay natin . Hindi mo inaasahan at hindi mo rin ginugusto, pero pinayagan ng Diyos na mangyari. Alam niyo po, again, minsan di mo inaasahan, biglang babagsak yung kabuhayan mo. Yung marami kang pera, pero biglang-bigla, nagising ka isang araw, wala ka ng pera. Napansin niyo yan? And at the same time, di mo inaasahan na isang araw, masayang-masaya kayo sa pagsasama, sa pamilya, buong-buo kayo ng pangarap, ang dami niyong pangarap, pero isang araw, nagising ka na lang,
ikaw na lang yung nagpapalaki sa anak mo. Alam niyo po, ayan, wala naman nag-expect ng biglaang gulong. Wala naman nag-expect ng biglaang pagbagsak ng kabuhayan. Wala naman nag-expect ng biglaang pagkasira ng pamilya. Pero ganun pa man, again, isang araw, nagising ka na, doon ka na lang sa sitwasyon na yon ng buhay mo. Minsan mapapaisip ka talaga, bakit parang doon sa mga biglaang pangyayari o pagbabago, parang ang favor ng Panginoon nandoon pa sa mga wicked o parang nandoon pa sa mga masasama Napansin nyo? Sino po rito napaisip na minsan? Napaisip na minsan, bakit parang ako yung nandoon sa sitwasyon na malapit sa Diyos, pero bakit yung mga taong gumagawa ng masama, sila pa yung mali-maleta pera sa buhay? Napansin nyo? Sino rito yung napaisip na ako yung ideal na asawa, ako yung nagluluto, naghahanda ng aming pagkain, tapos ako pa yung iniwan, at ngayon parang ako pa yung malungkot, at yung nang iwan sa'yo, parang siya pa yung masaya sa buhay. Napansin niyo yun? May mga ganong senaryo sa buhay natin na parang yung mga taksil pa yung favor sa buhay. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Again, minsan mapapaisip ka bakit yung mga magnanakaw pa ng pera sa bayan, parang sila pa yung ang sarap-sarap ng buhay. Pero yung karaniwang tao, yung mga karaniwang Pinoy na nagsisikap, makapagtinda ng kung ano-ano, parang sila pa yung masyadong apektado sa lahat. Lahat ng binibili, ang taas ng bat. Lahat ng binibili, may buwis. Lahat ng serbisyo, napakataas. Yung mga basic na mga services, sobrang taas. Minsan mapapaisip ka na lang talaga Nung iwan ka ng taksil mong asawa, napaisip ka na lang, ikaw na yung maayos, pero parang siya pa yung masaya ngayon sa buhay niya. At alam niyo po, minsan mapapaisip ka, ngayong may gulo sa Middle East, ikaw na simpleng naghahanap buhay lang, yung mga mahal mo sa buhay na nandoon, yung anak mo, yung asawa mo, ikaw na karaniwang tao, ikaw pa yung masyadong apektado. Alam niyo po, si Asaph, ito pong author ng Psalms 73 verses 25 to 26. By the way, isa po siyang Levite. Struggle siya innerly. Nakakaranas siya ng tinatawag na profound spiritual crisis. Dala ng naobserbahan niya. Kasi nga, sa observation niya, napansin niya, yung masasama, parang sila pa yung masyadong favor sa buhay. Doon sa observation nitong si Asaph. Samantalang, yung mga matitino, yung mga righteous, sila pa yung nagdurusa sa buhay. Kasi nga, sabi niya doon sa ating pong binanggit na mga verses dito sa Psalms number 73, 25 to 26, sabi rito, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ano pinapakita nito? Una, true satisfaction can only be found in God, not in earthly success or possession. Alam niyo po, yung totoong satisfaction sa buhay, matatagpuan mo lang talaga sa Diyos Hindi sa tagumpay mo, hindi sa mga nakamit mo, hindi sa dami ng pera mo Si Asaph bilang temple musician, worship leader po itong author nitong Psalm 79 na to, 73. Alam niyo po, doon sa era to ng mga early monarchy dito sa Israel, muntik nang mag-backslide Muntik nang tumalikod sa Diyos. Kasi nga, naging observation niya, sabi niya, Panginoon, bakit parang yung mga wicked pa ang mas pinagpapala? Pero yung mga righteous, bakit parang sila pa yung masyadong parang nakakawawa sa buhay? Kasi nga, nasaksihan niya yun Pero yung turning point nito,
nangyari nung pumasok siya sa templo, doon sa sanctuary of God. Alam niyo po, mas naunawaan niya ang patutunguhan ng mga masasama at yung totoong value ng Diyos sa buhay niya. Nung pumasok siya sa simbahan, sabi niya, Lord, dito ko naunawaan kung saan papunta yung mga masasama at kung ano yung totoong value mo. Ang sabi niya, whom have I in heaven but you? Sino po pamilyar sa kanta na ito? Alam niyo po, sabi niya, whom am I in heaven but you? Alam niyo po, sino naniniwala kahit gaanong karaming pera na wala sa'yo, basta't kasama mo ang Diyos, daig mo pa yung may pinakamaraming pera sa mundo. Totoo ba yun? Kahit gaano pa karami yung nanloko sa'yo na boyfriend, kahit gaano pa katindi yung ginawang panloloko sa'yo ng asawa mo, basta't kasama mo ang Diyos, daig mo pa ang iniwan ng isang asawa. At the same time, kahit gaano pa kagulo yung sitwasyon na meron kagaya nung nangyayari sa Middle East, basta't kasama mo ang Diyos, daig mo pa yung nandoon sa lugar na walang kaguluhan. Alam niyo po, si Asaph, again, ito yung nakita niya eh. Kahit gaano pa karaming beses yung nararanasan niyang bigat, basta pala kasama mo ang Diyos, daig mo pa ang walang pinagdaraanan sa buhay. Ikalawa, whatever here today, may gone tomorrow. Sino po naniniwala? Ano mang meron ngayon dito sa mundong ito, sa journey mo, pwedeng bukas wala na rin yan. At hindi lang to doon sa mga mabubuting bagay, maging doon sa mga masasakit na pangyayari sa buhay. Pwede ngayon, masakit yung nangyayari sa kabuhayan mo, pero pwedeng bukas, wala na yung nangyayari na yon. Pwede ngayon, masakit yung nangyayari sa relasyon mo, sa pamilya mo, pero pwedeng bukas, wala na yung masakit na pangyayari na yon. Pwede ngayon, masakit yung nangyayari sa paligid mo, pero pwedeng bukas, wala na yung masakit na pangyayari na yon. Alam niyo po, yung kasiyahang meron ng mga masasama, tandaan niyo po, isang araw, magtatapos yun. Yung mga pamamayagpag ng mga masasama, isang araw, magtatapos yun. Yung pagmamalabis ng mga masasama, isang araw, magtatapos yun. What's the point? Yung kasiyahan, yung pamamayagpag at pagmamalabis ng mga taong nanloko sa iyo, nagpahirap sa iyo, isang araw, tatapusin nyo ng Diyos. Sino po naniniwala? Isang araw dito sa ating bansa, magtatayo ang Diyos ng may totoong malasakit sa Diyos at sa bayan. May malasakit sa kapwa niya at sa bayan. Alam niyo po, yung kasiyahan, yung pamamalagpag, pagmamalabis ng asawa mo, nanloko sa iyo, isang araw magtatapos yon. Maniwala ka, gaya nung ating nabanggit, ipagtatanggol ka ng Diyos. Ang Diyos, hindi ka lang ililigtas dun sa ganong klaseng tao. Siya pa yung makikipaglaban para sa iyo. Alam niyo po, on the other side of the coin naman, yung paghihirap mo isang araw, tatapusin nyo ng Diyos. Yung pagbagsak ng kabuhayan mo, isang araw, tatapusin nyo ng Diyos eh. Sino po naniniwala? Yung kakapusan mo sa buhay, isang araw, tatapusin nyo ng Diyos. Yung paghihirap mo sa isang relasyon, isang araw, tatapusin nyo ng Diyos. Yung kalungkutan mo, isang araw, tatapusin nyo ng Diyos. Doon sa mga niloko, ng mga taksil na asawa, isang araw tatapusin ng Diyos ang lungkot mo. Papalitan ng saya ng Panginoon. Because we have a God who is a righteous God. Hindi siya papayag na ikaw na yung niloko, ikaw pa yung malulungkot habang buhay. No. May paraan ang Diyos para palitan yan ng kasiyahan sa buhay mo. Alam niyo po, yung kabiguan mo, isang araw tatapusin nyo ng Diyos. And finally, what you think is over is just the beginning from God. Sino po naniniwala? Minsan, tingin mo parang, Lord, wala na talaga. Pero si Lord, nag-uumpisa pa lang pala. Sino po aminado? Minsan tingin mo parang wala na talaga, pero yung kwento ng pagyaman mo, tingin mo, parang wala ng pag-asa, pero si Lord, nagsisimula pa lang pala sa kabuhayan mo. At minsan, ang tingin mo, Lord, parang wala na akong pag-asa, naloko na ako, may edad na ako. Pero si Lord,
aayusin pala niya miraculously ang lahat sa buhay mo at ipararanas niya sa iyo ang bagong kwento ng buhay mo. At minsan, akala natin parang wala ng pag-asa yung sitwasyon na meron tayo. Pero si Lord, meron pa palang sisimulan sa buhay mo. Alam niyo po, again, yung akala mo katapusan na, pero simula pa lang pala ng mas magandang kwento. Pansinin niyo, ang sabi dito sa Isaiah 43:18-19, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things, now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." What does it mean? Una, even the future seems to be uncertain and impossible. Remember, God is still in control. Those verses were specifically given for Israelites. God whom love never limits and never spare. We can take it as an spiritual message of God for our situation. Alam niyo po, dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, kahit hindi mo pa nakikita, ililigtas ng Diyos ang kabuhayan mo. Yung nawala sa'yo, mas marami pa yung ipapalit ng Diyos yan eh. Totoo po ba yan? Dahil tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, yung nawalang relasyon sa'yo, papalitan ng Diyos ng mas mabuting relasyon. At dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, yung magulong sitwasyon na meron sa iyo, yung nawalang kapayapaan sa iyo, papalitan niya ng Diyos ng mas payapang sitwasyon sa buhay mo. Alam niyo po, maniwala ka, kahit sa gitna pa ng gera, kaya kang iligtas ng Diyos. At ikalawa, when God said, "Do not dwell in the past," God is about to do a greater things in your journey. Alam niyo po, sino naniniwala? Letting go means you are welcoming a bigger and greater act of God in your life. Totoo po ba yan? Pag tayo ay nagle-let go ng isang bagay sa ating buhay, binibigyan natin ng mas maluwang na pintuan ang Diyos para doon sa mas dakilang gagawin niya sa buhay mo. Sometimes kasi, ikaw lang yung ayaw mag-let go. Yung nawalang kabuhayan, ayaw mo pang bitawan yung sakit na naranasan mo. Kailangan mo lang, minsan ang kailangan mo lang, i-let go mo yun. Minsan ikaw lang din ang ayaw mag-let go doon sa taong ang tagal ka nang ni-let go sa buhay niya. Napansin niyo? Masakit ba siya? Sobrang sakit. Pero mas sumasakit siya kapag ka ikaw, ni-let go ka na, pero ayaw mo pang i-let go yung taong yun. Alam niyo po, again, ano pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Pansinin niyo si Lord. Ang sabi niya sa mga Israelites, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Kalimutan mo na yung panahon na walang ka ng pera, bumagsak ang kabuhayan mo, ang trabaho mo, ang karir mo, ang iyong negosyo. Sabi ng Panginoon, kalimutan mo na yon. Kalimutan mo na. Maging yung mga pagbagsak mo sa nakaraan. Yung taksil mong asawa, yung nagpapakasaya ngayon, akala mo lang masaya pero mahirap ang buhay niya. Sa totoo lang, malungkot ang buhay nun kumpara nung kasama ka. Kalimutan mo na yon. Remember not the former things. Dwell not on your past failures. Ano ibig sabihin nito? Yes, bumagsak ang kabuhayan mo, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng ipon, naghirap ka. But God is about to do a greater things sa kabuhayan mo. Yes. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Alam niyo po, yes, iniwan ka, nasaktan ka, parang ikaw yung naagabyado. But remember, God is about to do a greater things sa relasyon mo. Alam niyo po, ano ibig sabihin dito ni Lord? Anak,
Kahit imposible sa tingin ng iba, ibabangon ko ang kabuhayan mo. Anak, kahit imposible sa tingin ng iba, payayamanin uli kita. Yes, may nanloko sa'yo, may nang iwan sa'yo, nasaktan ka. But God is about to do a greater things. Hindi lang para pagalingin ka, kundi para pasayahin ka rin. Sino po naniniwala? Kung meron mang gusto ang Diyos na makita sa kanyang mga anak, yung nararanasan nila yung kasiyahan ng buhay mula sa Panginoon. At yung hindi ka nag-i-stay doon sa buhay na puno ng lungkot lang, puno ng sakit. And yes, nasa gitna ka ng giyera, hindi mo alam kung papaano ka na, but God is about to do a greater things in your journey. Higit doon sa dating himala na naranasan mo, ang ipararanas kayo ng Diyos sa buhay mo. Kaya sinasabi ng Panginoon, anak, i-let go mo na yon. Forget the former things. Do not dwell in the past. Simply because ang sabi na, ang ibig sabihin dito ng Panginoon, anak, kalimutan mo na yung mga nakaraan na yon kasi meron akong mas gagawing mas malaking himala sa journey mo. Kalimutan mo na yung mga former things sa kabuhayan mo kasi meron akong bagong himala at mas malaking himala na gagawin sa kabuhayan mo. Kalimutan mo na yung mga former things sa relasyon mo kasi I am going to do a greater thing sa journey mo sa relationship mo. Alam niyo po, ang ganda ng dahilan ng Diyos bakit sinasabi niya, let it go. Hayaan mo na yon. Alam niyo po, maniwala ka, kung meron mang pinakagustong iparanas ang Diyos sa iyo, yung mga kamangha-mangha sa buhay na hindi mo pa nararanasan pagkatapos ng matinding pagsubok sa buhay mo. Sa church, sino po naniniwala after ng mga matitinding pagsubok sa buhay mo, ang ganda ng nag-iintay sa'yo. Ang ganda ng inihahanda ng Diyos sa'yo. Alam niyo po, sabi nga ni Asaph, sabi niya, Lord, bakit parang ganon? Sila pa yung mga parang favored sa buhay, yung mga weekend. Pero alam niyo po, nung pumasok siya doon sa temple, sabi niya, whom am I in heaven but you? Doon niya mas na-realize, hindi habang buhay magtatagumpay ang mga masasama. Hindi habang buhay nasa pagsubok siya. Dahil higit pala, basta kasama mo ang Diyos, higit pa sa tagumpay ang meron ka. Higit pa sa yaman ang meron ka. Higit pa sa magandang relasyon ang meron ka. Sa church, alam po, kaya bago ka pumasok dito sa lugar na ito, alam ng Diyos yung mga panahon na naranasan mo, yung mga bagay na bumagsak sa buhay mo, kabuhayan mo, relasyon mo, pamilya mo, sitwasyon na meron ka. Kaya nga, kasama ka doon sa gustong sabihan ng Diyos na anak, this morning, ito yung turning point ng buhay mo. Maaaring hindi mo pa nakikita, maaaring imposible sa tingin ng iba. Pero ang Diyos, yung imposible at mahirap sa iba, kaya niyang gawin posible sa buhay mo. So pwede po ba tayong tumayo lahat this morning? And let the Lord help us to let go those former things sa buhay mo. Yung akala mo na i-let go mo na pero ngayon pinaalala sa'yo ng Panginoon, anak, hindi mo pa naman talaga nile-let go eh. Meron pa pala talaga sa puso mo eh. So church, this message of the Lord is for you this morning, not just to receive blessing of miracles, but to receive a miracle of healing by letting go. Yung akala mo na i-let go mo na, pero hindi pa pala. So yung mga former things, yung sakit na naranasan mo dahil bumagsak ang kabuhayan mo, ang gusto ng Panginoon, anak, let it go. Yung mga former things, dahil bumagsak ang relasyon mo, may mga tao hindi nagpahalaga sa'yo, anak, let it go. Yung takot sa puso mo,
Dahil sa magulong nangyayari ngayon sa sitwasyon sa paligid mo, ang gusto ng Panginoon, anak, let it go. Lahat ng mga takot na yan. So as we sing this song, hayaan mong ikaw at ang Diyos lang. Katagpuin ka ng Diyos. At hayaan mo na yung gusto ng Diyos na i-let go mo sa buhay mo this morning bago ka lumabas dito sa pintuan ng ating worship hall, naiwan mo na sa kamay ng Diyos.